Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po mga tambay, samahan nyo po inyong lingkod. Umpisa na po natin. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong balita mga tambay na isa pong anak po ng artista na talagang dinidepensahan po ang Pasig, lalong-lalo po ang isang congressman po doon na si Roman Romulo at isa rin pong artista na ang asawa po ay isang kongresista ng Quezon City na si Maine Mendoza, mga tambay, na dinidepensahan din po niya kanyang asawa na si Congressman Arjo Atayde na nasangkot po at pinangalanan po ng Diskaya family, mga tambay. At ganoon din po si Mayor Vico Soto ay tinatawag pong lying, sinungaling ang mga Diskaya dahil po napangalanan po ang mga politiko sa kanilang lugar, lalo-lalo po ang congressman po ng Pasig, mga kabayan. Komentuhan po natin lahat ito mga tambay. Unahin po natin ang pahayag ni Mayor at sundan po natin ang pahayag naman po ng isang artista na asawa'y politiko na si Maine Mendoza na dinidepensahan po nila ang mga pinasabog po ng mag-asawang Diskaya, mga kabayan. Pakinggan po natin, ise-set up ko lang. Talagang ganun po talaga di ba? Meron po bang aamin? Hindi po ba? Mahirap po yun, di ba? Sino aamin? Ikaw ba maaamin ka? Lalo-lalo na, ang sinabi ng Diskaya, hindi bababa sa 30% ang nakukuha ng mga politiko. Lalo-lalo kung ito ay mga congressman, mga kabayan, dahil sila ang nagpapanukala ng batas at syempre ng budget ng bawat distrito at proyekto na sa pangunguna po ng DPWH, mga kabayan. Pakinggan po muna natin si Mayor Vico, ang kanya pong pahayag sa kasinungalingan ng mga Diskaya. Pinunahan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang anyay ilan sa hindi magkakatugmang pahayag ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa pagdinig ng Senado kanina hinggil sa issue ng maanumalyang flood control projects. Sa isang post, sinabi ni Mayor Vico na napansin niya ang ilang inconsistency sa pahayag ni Curly Diskaya kung saan sinabi nito na 2 to 3% lamang umano ng contract cost ang kinikita nila sa kada proyekto at maswerte anya kung kumita sila ng 5%, habang lugi pa umano sila sa ibang proyekto. Ni Mayor Vico, taliwas ito sa naging statement ng mag-asawang Diskaya sa isang interview kung saan sinabi nila na nasa 11 digits na umano ang kanilang pera. Paliwanag ng alkalde, nangangahulugan nito na nasa at least 10 billion pesos na ang pera ng mga Diskaya. Pinuna rin ng opisyal ang tila pagpapahiwatig ng mag-asawang Diskaya na maging state witness upang hindi umano sila makulong. Sa huling sinabi ni Mayor Vico na hindi dapat na magpadala ang taong bayan at Senado sa kwento ng mag-asawa at maging mapanuri at magbantay laban sa sinumang nagsisinungaling. Yan po mga tambay. Lalabas naman po talaga lahat yan Kung talaga nagsisinungaling po ang mga Diskaya, check naman po, meron naman po mga hawak na dokumento yan. Lalo-lalo po pagka magre-release ka na ng pera. Hindi po ba? At ibibigay mo na sa mga politiko. Lalabas naman po yan. At hindi naman po maglalakas loob ang mga Diskaya na sila po yung magsalita. Dahil alam naman po nila sa sarili nila na manganganib po ang kanilang mga unang-una mga buhay, ang kanilang seguridad. Dahil napakarami pong malaking tao po ang babanggain nila. Hindi po ba? Ito po, sundan naman po natin ang isang artista na nasa Itbulaga rin po yata ito. Itbulaga. Ang artista po ito, si Maine Mendoza. At yung isa po na kino-question po ang mga Diskaya, si Mayor Vico Soto, ay anak din po ng nasa Itbulaga na si Bossing, mga kabayan. Ito po, pakinggan po natin si Maine Mendoza. Ang pahayag naman po niya at depensa niya po sa kanyang asawa. Dinepensahan ng actress-host na si Maine Mendoza ang kanyang mister na si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde matapos pangalanan na umano'y tumatanggap ng kickback sa flood control projects.
Sa kanyang post sa X, giit niyang walang basihan ang aligasyon. Nanawagan din si May na tigilan ang mga personal na pag-atake kay Arjo at sa kanilang pamilya habang hindi pa lumalabas ang katotohanan. Wala raw ginagawang masama si Arjo at ginagawa nito ang lahat para paglingkuran ang kanyang distrito sa Quezon City. Dalangin din niyang mapanagot ang mga tunay na responsable sa anomalya at hindi madamay ang mga inosente. Yan po mga tambay. Yan po mga tambay. Ang pahayag naman po ng artista at siyempre po, asawa niya po yun. Pagtatanggol niya po yun, di ba? At wala pong kinalaman at malinis po ang kanyang asawa na si Aljo Ataide. At involved din po dyan ang kanyang tatay, ang kanyang biyanan, di ba? Pinangalanan din po ng mag-asawang Diskaya ang biyanan. Ang biyanan po, ang tatay po ng representative po ng 1st District ng Maynila, ang Quezon City na si Aljo Ataide. Mga bayan, yung magtatay ang pinangalanan. At siyempre po, yung congressman po ng Pasig, mga tambay, si Roman Romulo, mga tambay, ay pinangalanan din po. Mga kabayan. Wag na kayo mag-alala. Hindi ba? Bakit pa kayo mag-aalala ngayon? Napalitan na. Napalitan na ang Senate President. Napalitan na ang Blue Ribbon Chairman, ang Blue Ribbon Committee Chairman na si Marcoleta, Senator Marcoleta. At pinalitan na po ito ng isang senador na matandang senador at hindi po abogado na si Senator Lacson. At ang Senate President ay nanggaling din sa Itbulaga. Yung tinatawag ng ating mga kababayan na School Bukol, One Ball University. Yun na po ngayon na po, yun ang senador, ang Senate President. Ang galing po sa One Ball University daw po ng School Bukol, ayon po sa ating mga kababayan. O bakit pa kayo matatakot ngayon? Bakit ka pa matatakot, Maine Mendoza, na nadadawit ang iyong asawa sa maanumalyang flood control? Congressman na iyong asawa. At ganun din po ang Pasig, mga tambay. Bakit nyo kinu-question ng pamilya Diskaya? Yayaman po ba ng yayaman niya mga tao na yan? Kung wala pong involvement ang mga politiko? Sige nga, hindi naman po kayo tangat bobo. Hindi po ba? Yayaman po ba ang mga Diskaya kung hindi po yan hawak at kontrolado ng mga politiko? Sige nga, mabibigyan ba ng proyekto yan? At kikita ba yan at makakomisyon? At kikita ng bilyon ayon kay Mayor Vico Soto? Kung walang kukontrol at hahawak ng mga politiko riyan na sinasabing kumikita na hanggang 30%? Hindi po ba? Napakalalaki, no? Biruin nyo. Pagka meron po pala na 100 million, 100 million, yung 30 million, gano'n po ba yon? Yung 30 million sa congressman na? Ganun po ba yun sa politiko na? Pagka 30%, pag 25%, yung 25 million sa congressman pa lang. Paano pa yung nando sa DPWH? At paano pa yung mga nasa DPWH, mga matataas doon? At yung mga district engineer? Kaya tama-tama pala sinasabi ni Mayor Magalong na 75% ang talagang pinaghahati-hatian magmula sa national hanggang sa baba. At 30% na lang ang natitira sa proyekto ni Juan de la Cruz. Kaya ang resulta, nilulubog tayo sa baha at napakahihinang klase ng proyekto po nila. Wala pang isang taon ang ating mga karsada, bitak-bitak na. Dahil nga po 30%. At doon pa, binabawasan pa ng mga contractors yung 30% para kumita sila ng malaki. At karamihan ay nagiging ghost project pa. Hiyang-hiya naman po tayo dito sa mga anak na artista, mga tambay. Hintayin nyo munang lumabas ang katotohanan. Hintayin nyo munang maglabas ng ebidensya. Itong mga Diskaya, dahil sila ay nagbibigay sa politika o sa mga politiko. At dito naman po kay Maine Mendoza, araw-araw mo bang kasama ang asawa mo? Binabantayan mo ba ang ginagawa ng asawa mo sa Kongreso? Ganon po ba? Bantay sarado mo ba yan at alam mo ba lahat ang ginagawa niya sa Kongreso? At alam mo rin ba, Maine Mendoza, na ang asawa mo ay pumirma ayon kay attorney kay Representative Tony Tiangco, di ba?
Ano ba pangalan ni Tiangco, mga tambay? Si Representative, nakalimutan ko pangalan, no? Toby, yeah. Ayon kay Toby Tiangco, mga tambay, ay doon sa impeachment ng Vice President, ay tumataginting po na hindi bababa sa 150 million daw ang pumirma. Pagka pumirma ka na ma-impeach ang Vice President sa Kongreso, ay tumataginting daw po 100 to 150 million pag pumirma ka. Meron ka nang matatanggap sa iyong opisina, mga kababayan. Totoo po ba yon, Maine Mendoza? At totoo po bang pumirma sa impeachment ang inyong asawa? Totoo, pumirma. Pati po ang congressman umano ng Pasig na si Roman Romulo ay pumirma din yata, mga kababayan. Ibang klase, di ba? At isa pa, bumoto rin ang iyong asawa sa pananatili para maging speaker ang isang tinatawag na tambaluslos na pinagaharian ng pera ng Pilipino mula nung 19 Congress hanggang ngayon. Kaya nagkandaleche-leche ang ating bansa. Nagkabaon-baon tayo sa utang at siyempre nagkamal ng kayamanan at pera ang mga demonyong politiko sa ating bansa. Kaya nga ang tanong natin dito, katulad po kay Mayor Vico, totoo po bang malilinis yan? At totoo po ba sinungaling ang mga Diskaya? Kung nagsisinungaling man ang Diskaya, ito mag-asawang Diskaya, kung nagsisinungaling man yan, pero totoo at 100% na sila ay kumikita sa gobyerno bilang sila yung mga contractors, hindi po ba? Ngayon, kung sasabihin nyo at naguhugas ng kamay ang mga involved at pinangalanan niya, karapatan po ninyo yan. Dahil unang-una, wala po ninuman, lalong-lalo po sa mga politiko na umamin na sila ay magnanakaw. Wala nga amin, kahit putulan mo ng mga leeg yan, kahit putulan mo ng ari yan, hindi aamin yan na sila ay nagnanakaw. Ang sasabihin lang yan, sila ay malilinis at tunay silang lingkod bayan, mga kababayan. Hindi po ba? Kahit putulan mo ng yagballs yan, hindi aamin yan na sila ay magnanakaw. Hindi po ba? At sila ay kumikita ng komisyon sa gobyerno, lalong-lalo sa mga proyekto. Kaya, kaya dito po sa mga anak na artista, kay Mayor Vico, pinatututsadahan niya ang mga Diskaya. Hayaan mo lumabas ang tunay na katotohanan. Dahil unang-una, ngayon nga, makikita natin, baka nga itong itinatago na katotohanan ng Diskaya ay baka madisgrasya pa. Dahil unang-una, iba na po ang hahawak ng Blue Ribbon Committee. Isa na pong dating retired general, mga tamay, si Lacson. At isa pong artista at komedyante naman sa pagiging Senate President. At ito po ay nasa Itbulaga. At nasa Itbulaga rin po ang asawa na pinagtatanggol po at dinidepensa ng kanyang asawa sa 1st District ng Quezon City na si Aljo Atayde, mga kabayan. Malilinis po silang lahat. Wala. Pagka po napakadali pong gawa ng statement. Di ba? Kahit po araw-araw ka gumawa ng statement, ilagay mo sa social media, ilagay mo sa mainstream media dahil ikaw sikat. Paniniwalaan ka. Dahil marami kang fans. Yung mga fans mo, yung mga tagahanga mo ay maniniwala sa'yo. Kaya lang ang tanong po natin, ang katotohanan po ay mahirap po yang baliin. Lalabas po ang katotohanan. At syempre po, ang baho, kailanman ay napakahirap itago ang baho. Sisingaw at sisingaw po yan. Ma'am, Madam Maine Mendoza, ang baho ay sumisingaw po kahit anong tago mo, kahit anumang pagtatanggol, at kahit anong depensa ang gawin mo, kung may baho na aalingasaw, ay lalabas at lalabas po yan, ma'am. At ganoon din po dito sa Pasig. Kung may katotohanan po na itong mga Diskaya ay sinungaling sila kung sa sinungaling. Pero ang katotohanan po, sila po ay nagamit ng politiko at nagamit din po ng DPWH. Nagamit po sila ng DPWH at ng mga district engineer dyan. Di po ba? Magkakasabwat po yan. Umano.
Ganon din po ang mga tiwali sa COA dahil inaaprubahan po nila ang mga proyekto ng mga contractors na ito po ay 100% finish, yung pala'y wala, pero aprobado ng COA. Ganyan po katindi ang korupsyon, systematic, mga kababayan. Kaya dito po mga tambay, natural lang po yan. Natural lang po sa isang artista na ipagtanggol niya ang kanyang asawang congressman. Ang tanong lang po natin, alam mo ba ang ginagawa ng iyong asawa sa Kongreso? Nakabantay ka ba ron? Ikaw ba ay 24 hours o 12 hours o 8 hours araw-araw pumapasok ang iyong asawa sa Kongreso, sa House of Representatives, at nakikita mo ba lahat ang pinipirmahan at tinatanggap na envelope ng iyong asawa umano? At ganun din po kay Mayor Vico, yung sinasabi po na huwag pagkatiwalaan ang mga diskaya, ay ganun din po. Kung ang mga diskaya po ay mahirap pagkatiwalaan at dahil mga sinungaling, lying, mas mahirap po lalo dihamak pagkatiwalaan ng mga politiko. Lalong-lalo po sa Kongreso na gumagawa ng budget ng bansang Pilipinas. Napakahirap po nilang pagkatiwalaan. Kung ang mga diskaya ay mga sinungaling, di hamak pa na ubod ng sinungaling umano ang mga politiko. Lalong-lalo ko ito'y mga demonyo ng magnanakaw umano. Di po ba, Mayor? Mayor, bata-bata lang po, Mayor. Alam mo yan. Alam mo yan, Mayor Vico. Ang mga contractors ay bata-bata lang na mga politiko. Hindi po ba? Kaya nga ang mga politiko at ang DPWH at ang mga district engineer ay namimili po ng mga contractors para madali nilang kausap, lalong-lalo sa komisyon umano. Hindi po ba, Mayor Vico? At hindi naman po alam yan ni Maine Mendoza dahil po siya isang artista. Pero mas alam po yan ni Congressman Aljo at ng kanyang tatay na pinangalanan ng Diskaya. Mas alam po nila yan. Kaya, Ma'am Maine, naunawaan po namin kayo dahil hindi po kayo politiko. Kayo po'y asawa ng politiko at kayo po'y sikat. Ang sinasabi lang po ni Kamanong, hindi nyo po kasama ang inyong asawa sa Kongreso. Kaya hindi nyo po basta-basta mapapaniwalaan ang mga Pilipino. Hindi po ba? Dahil nga po, ang Kongreso ay nalalagay sa hot seat, lalong-lalo po sa systematic na korupsyon na mahigit 3 taon, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang komento po natin sa mga nagre-react, katulad po ng mga anak ng artista, asawa ng artista, dahil involved po ang kanilang mga nasasakupan. Katulad po ni Mayor, nalagay po sa hot seat ang kanyang syudad na Pasig, at ganun din po ang isang asawa ng artista na nalagay po sa hot seat ang kanyang asawa at ang kanyang biyanan, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Ingat-ingat po kayo, mabuhay po kayo, at ganoon din po sa patuloy na nagsusubscribe sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At thank you rin po mga kababayan sa mga subscribers po natin, at lalo po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout po Ma'am Nancy, Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si si Jem Aris ng United Arab Emirates, sorry po. Julieta Silona na Sydney, Australia. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA. Eric Hersio ng Canada. Kingston 123 ng Hong Kong. Si Bei Chichioko. At syempre po si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa. At syempre po, ang ating pong panalangin at dasal, pagsama-samahin po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, na sila po'y maingatan ng ating Vice President, maingatan po
Ganun din po ating dating Pangulong Duterte na maingatan po siya at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal at panalangin mga kabayan. Tayo rin po yung magdasal at manalangin na tayo po yung maingatan at ang ating buong sambayanan mga kabayan. Maraming salamat po sa muli. Ingat po tayo. Bye-bye.